Mindanao. Ating suriin mga problema ng bayan. Estatistika ay ating katuwang. Magkaisa sa pagtuklas ng kasagutan. Saan kang manggaling, ano man ang iyong kultura? Halina't magsiyasat gamit ang estatistika. Magtambag, tumulong sa kaunlaran. Ikaw, ako, tayong lahat ay makialam. Halika, tayo'y magsaliksik, gamitin ang estatistika. Dahil ito'y mahalaga. Sa pagdating ng buwan ng Oktubre, ating ipagdiwang estatistika ay isa buhay, ating pahalagahan. Tamang datos ay kailangan, eksaktong figura o bilang, dahil bawat numero'y katotohanan. Ang estatistika ay kasangkapan tungo sa kaunlaran. Estatistika, daan sa kaunlaran. Estatistika, daan sa kaunlaran. Gusto mo bang malaman ang nangyayari sa kinabukasan? Gusto mo bang matiyak ang tamang kahihinatnan ng ekonomiya, seguridad at kalusugan? Edukasyon, propulsyon o anumang larangan. Halika, tayo'y magsaliksik, gamitin ang estatistika. Dahil ito'y mahalaga. Sa pagdating ng buwan ng Oktubre, ating ipagdiwang estatistika ay isa buhay, ating pahalagahan. Tamang datos ay kailangan, eksaktong figura o bilang, dahil bawat numero'y katotohanan. Ang estatistika ay kasangkapan tungo sa kaunlaran. Estatistika, daan sa kaunlaran. Luzon, Visayas, Mindanao. Ating suriin mga problema ng bayan. Estatistika ay ating katuwang. Magkaisa sa pagtuklas ng kasagutan. Saan kang manggaling, ano man ang iyong kultura? Halina't magsiyasat gamit ang estatistika. Magtambag, tumulong sa kaunlaran. Ikaw, ako, tayong lahat ay makialam. Halika, tayo'y magsaliksik, gamitin ang estatistika. Dahil ito'y mahalaga. Sa pagdating ng buwan ng Oktubre, ating ipagdiwang estatistika ay isa buhay, ating pahalagahan. Tamang datos ay kailangan, eksaktong figura o bilang, dahil bawat numero'y katotohanan. Ang estatistika ay kasangkapan tungo sa kaunlaran. Estatistika, daan sa kaunlaran. Estatistika, daan sa kaunlaran. Gusto mo bang malaman ang nangyayari sa kinabukasan? Gusto mo bang matiyak ang tamang
problema ng budget. Estatistika ay ating katuwang, magkaisa sa pagtuklas ng kasagutan. Saan ka man galing, ano man ang iyong kultura, halina't magsiyakan gamit ang estatistika. Magtambag tumulong sa kaunlaran, ikaw ako tayong lahat ay makialam. Halika, tayo'y magsaliksik, gamitin ng estatistika, dahil ito'y mahal. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kinalugod po natin kayong i-welcome sa press conference sa March 2026 Inflation Report ng Probinsya ng Albay. Naisin po namin i-welcome ang ating mga inimitahang kapagsalita mula sa ating mga partner agencies, Department of Trade and Industry Albay, Senior Trade Industry Development Specialist, Senator Briones, sa Secretary Manalo po sa ating mga mainstream mula sa BSP, GASP, at hindi coordinator, Ma'am Evelyn B. Tunog. Ating din po welcome ang ating press at media partner mula sa Philippine Information Agency Albay, Provincial Information Center, Ma'am Raisa Lucido. Sibat pa po natin stakeholders at sa ating mga samahan at kaibigan mula sa PSA, field officers na kasalukuyang dumadalo sa ating press conference, site at online para sa pagiging updated sa status ng inflation sa probinsya. Nais din po namin ipaalam na ang press conference po na ito ay kasalukuyang naka-livestream online sa pamamagitan ng Facebook page ng Philippine Statistics Authority Albay. Ngayon ay ating i-welcome ang Chief Statistical Specialist ng Philippine Statistics Authority and Provincial Statistical Office na siyang manunulat para sa antas ng inflation sa probinsya ng Albay sa buwan ng Marso 2026. Dahil report mula kay CSS Cecil G. Blanchard. Magandang araw sa inyong lahat. Ang Philippine Statistics Authority Albay Provincial Statistical Office ay mag-uulat ng antas na inflation sa probinsya para sa buwan ng Marso 2026. Ang headline inflation rate o ang pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa probinsya ay bumilis sa antas na 4.2% nitong Marso 2026. Noong November 2026, ang inflation rate ay naitaas antas na 2%, 2% naman noong Marso 2025. Ang average inflation mula Enero hanggang March 2026 ay nasa antas na 2.6%. Ang hindi lang sa taas ng antas ng inflation nitong Marso 2026, kumpara ng Pebrero 2026 ay ang pagtaas ng presyo ng food beverages na may 2.7% inflation rate mula sa pumababa ng presyo ng Pebrero 2026. Ito ay may 40.5% share sa pagtaas ng inflation sa probinsya. Nagagawa ng mas mataas ang taas ng inflation ng food and non-alcoholic beverages nitong Marso ay sa presyo mula ng Pebrero 2026 ay ang cereals and cereal products na may 1.8 inflation rate. Particular dito ang gas. Ang pangalawang dahilan ng mas mataas na inflation nitong Marso 2026 ang mas mabilis sa presyo ng housing. City was and 7.1% inflation rate. Ito ay may 54% shares sa inflation sa probinsya. Ang nagangkal sa mas mataas na inflation ng housing, electricity, gas, and other fuels, ang presyo ng mga sumusunod. Kuryente na may 52.4% inflation rate. Fuel na may 70% inflation rate. LPG na may 21.1% inflation rate. Pangatlo ng mas mataas na
ay taas na inflation nitong Marso 2026 ay ang mas mabilis taas ng presyo ng transport na may 6.6% inflation rate. Ay may 50.1% share taas ng pinakamatang inflation sa siya. Natanggal sa mas mataas na mas na inflation ng transport ay ang mas mabilis sa pagtaas ng presyo ng mga sumusunod. Gasolina na may 25.7% inflation rate, diesel na may 56.6% inflation rate. Muna rin ang overall inflation of March of 2026 ay ang housing, electricity, and other fuels. Kung ito ay nagtagpo ng 7.2% inflation rate at 4.8% shares ng pinakamatang inflation sa probinsya. Ang pangunahing gagamit sa inflation ng water, electricity, gas, and other fuels ay ang electricity may 52% inflation rate. Pangalawang quantity naman ay may 150% inflation rate ng March 2026 ay ang food and alcoholic beverages na may 2.7% inflation rate. 6.1% share sa panglahat ng inflation sa probinsya. Ito nangyayari sa inflation ng alcoholic beverages ay ang mga sumusunod. Fish and other seafoods na may 6.7% inflation rate. Cereals and cereal products na may 2.8% inflation rate at nuts na may 9.1% inflation rate. Yung transport na pangatlo sa may pinakamalagyan ang inflation nitong March 2026. Ang pagkikita ito ay nagtala ng 6.6% inflation rate at 15.2% na inflation sa probinsya. Ang mga patuloy sa inflation ng transport ay ang mga sumusunod na gasolina na may 23.7% inflation rate, diesel na may 56% inflation rate at motorcycle may 8.2%. Ang mga pinagbibilis na nagambas sa overall inflation rate ng 2026 ang mga sumusunod. Hindi na may 50.4% inflation rate at 0.9% push point share. Gasolina na may 5.7% inflation rate at 0.3 percentage point share. Good na may 17.2% inflation at 0.3 percentage point share. Insurance life may 3.5% inflation rate at 7 percentage points. At cash may 28.3% inflation rate at 6.2 percentage point share. Sa ng isang nasa inflation stock 2026. May ang mga sumusunod. Ang very estimate is 7% inflation rate. Beverages, tobacco, may 3.8% inflation rate. Same with 6% of the previous number 7% inflation rate. Fixed cost of government and revenues to be taxed to 6.9%. Inflation rate tapos na may 6.6% inflation rate. Nagkaroon ng inflation rate. May 4% inflation rate. Sean's percentage may 0.9% inflation rate. Restaurants and financial services na may 3.5% inflation rate. Sa basic ng story kung sa 2026
sa education and communication na may negative 1.1% inflation rate. Samantala, sa advance inflation February 2026 was also shown with 5% inflation rate. Financial services by 6% inflation rate. Social period miscellaneous goods and services number 2.7 inflation rate. Sa isang pangkat ng pagkain at gawa ng mabilis ang taas ng presyo nitong sa 26 ng Pebrero 2026. Ay ang mga sumusunod. Flour, bread, and other bakery products regarding Pilipinas na may 1.3% inflation rate. Milk, other bean products and eggs na may 2% inflation rate. At vegetable sugars, vanilla sa tipa na may 6% inflation rate, particularly dito ang repolyo. Wala naman mabagal pagtaas ng presyo nitong Marso. Noong February 26 ang sugar, dictionary, and desserts na may 1.7% inflation rate. Ano naman sa pabilis na pagtaas ng presyo nitong Marso 2026. Noong February 26 ang bigas ang may 2% inflation rate. Samantala, pagbabago ng pagtaas ng presyo nitong Marso 2026 nakita ng mas sumusunod ng pagkain. Fish and other na may 6.7% inflation rate at mga oils and fats na may 20.6% inflation rate. Particularly from mantika, dairy and other food products as well as by 3.3% inflation rate. Alam sa pagbagal ng presyo ng mga susunod na pagkain. Base na may negative 9.3% inflation rate. At meat and other substandard animals na may negative 4% inflation rate, particularly ng mga. Samantala, it's na animals noong 2026 ang months na may 9.1% inflation rate. Kung hanggang inflation noong February 2026, lahat siya sa video na ng taas na inflation rates nitong Marso 2026. Inflation rate was 30% income household nitong Marso 2026 binubilis ng taas na 4.4%. Noong Pebrero 2026, nag-aayos sa ng 0.9% at 1.5% naman ng Marso 2025. Sinusok para sa bukong 30% income households ng Enero sa 2026 ay sa taas na 5%. Ang mga dahilan ng taas na inflation sa income household nitong Marso 2026 ay sa Pebrero 2026 sa mabilis na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod. Beverages na may 3.1% inflation rate, 16.1% share. Saving water and gas and invest na may 9% inflation rate, 8.3% share. Inflation sa percentage ng household concentration ng this one naman may 7% inflation rate plus inflation of 26.
Completion rate at 6 percentage points. 20% completion rate at 0.5 percentage points. At fish by 10.1% completion rate at 0.5 percentage points. Participate 28.5% completion rate at 0.5 percentage points at Sarah and the high may be 0.5 inflation rate at same 2% each year. Inflation has only percentage of households access Stagflation, pagtaas ng presyo ng bilihin sa probinsya sa buwan ng Marso 2026. Philippines sa politika ng Boston ng bilang conditions sa mga sa agency in industry. Stakeholders started by journalists so continuing my offer and also for let's ESK for education. So we also provide education cost
Yun nga kasi yun ang bagay na ang epekto lahat ng businesses at consumer. So, BPI, pwede namin investment ito na ginagawa namin pag ginawa kung gusto na bawas ng isa kay ano ito ng yung price coordinating policy. The price active na pagtaya ng resolution. Yeah, making 1960. So, time, sama na president. So, para sa and private communities. Okay, yun, isang po yun. Mas ano sa kaya. Like this ang mahal production
Yes. Kaya hindi ko na siguro mas yun, consumer rights na consumer rights consumer rights sinabi ko po yun, may mga kasi in regards to energy, ating gawin yun. So, ang na saan yung gagamit yung talagang pwede kang sabi natin pagising. Siguro maggamit na muna tayo ng public transport, mag-SSG, at least tutulungan natin yung mga driver na patuloy sa kanilang pagpapasada kasi hirap din sila, di ba? Kasi unang-una, hirap sila mailabas yung mga jeep kasi mahal ng gasolina. Pero kung masisiguro natin ay tayo mga mananakay, ano muna sa kanila, suportahan sila. So it will be a win-win situation. Nakakabawas tayo sa paggamit ng oil natin, sa fuel natin sa mga sakyan, nakakatulong tayo sa mga driver. So isa na po yun sa mga pwede natin gawin. Sa mga negosyo naman, pwede natin gawin yun o pwede nating may opportunity ngayon nakikita ko sa paglago ng mga online. Puwede po 'yan na parang dati ng COVID, 'di ba? So, at isa pa diyan, tataas ang tataas ang imported goods. Kasi po inaangkat pa 'yun sa labas. Kinikip natin yung local produce goods. Kasi po mas mababa po yung production cost niyan. Kaya siguro mas magandang tulungan natin yung ating mga MSMEs. Kasi kung ikukumpara natin 'yan sa mga produkto ng galing sa labas, definitely mas competitive yung ating local products. So yun po yung kaya thank you po. Add ko lang sir 'no, nasabi niyo kanina na isa po sa binabantayan ng DTI yung profiteering. As of now, may mga naitala na po ba tayo na establishment na sobra-sobra po sa pagtaas ng presyo po ng ating mga bilihin? Meron po akong natanggap na bali-balita pero wala pa akong listahan ngayon. Pero ang sa amin po, hindi po siya kadalas na gano'n nangyayari at hindi po maraming natatanggap. Kasi nga, dahil nga sa pinaigting naming pag-reactivate ng Local Price Coordinating Council, siguro maingat na rin yung ating mga establishments na magsamantala sa pagtaas ng sobra-sobra ng kanilang mga kanilang mga negosyo. Kaya siguro actually nung Holy Week nga, Holy Week, Easter Sunday at saka yung Saturday, nag-ikot pa yung isang munisipyo yata sa Malinao, Malilipot, yung local price coordinating council nila, nag-ikot pa sa area nila para masiguro nga na walang magsasamantala dito sa nangyayaring global crisis. Thank you so much po. So may mga katanungan pa po ba tayo? Sa BSP po sana, nandiyan pa po si Sige po. sige po.
Sinabi niya na kung maaari kasi ang tanong paano to cope up, anong pwedeng gawin ng households with businesses with the present situation of the country. So, kagaya po ng ibang mga trabaho ng DSP at iba pang mga institution, no, may mga instituted o may mga implemented cost energy saving measures na pwede din gawin ng mga businesses o kaya households po natin. Hindi din naman sa policy making po ng Bangko Sentral, pagtitingnan po natin kasi ang dulot ng taas ng presyo ng mga bilihin dahil sa petroleum increase price ng petroleum ay dulot, it's because of supply driven, no? So kung dating kasi sa BSP, ang pwede natin maging effective, I should say, effective ang gagawin or yung pag-adjust ng BSP ng interest rate if it's demand driven yung cost ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. So sa ngayon, like what I mentioned a while back po, nagkaroon ng special meeting and we decided to maintain the interest rate at 4.25. Pero this coming monetary board meeting ngayong April po, they might increase po, the monetary board members might increase po yung interest rate natin na ngayon. Hindi natin alam kung ilang percent ang increase. Depende po sa magiging data na papasok po sa amin, that is to inflation. So yun po yung kinakantabayanan po ngayon ng Bangko Sentral, yung this coming April po ay increase na po niya ang interest rates para po at least makatulong i-temper po yung inflation rate po natin. Kasi ang target po natin dito ay hindi po 4% inflation target. So yun po yung objective po natin para ma-maintain po yung stability, yung price stability po ng ating bansa. Maraming salamat. Ayan po, last na po ma'am for the BSP. Although nabanggit ko na po kanina yung tungkol po sa ating interest rate, what's the effect of this inflation and global crisis to the interest rate and investment packages offered by the banks? And kanina ma'am, sabi niyo po na tataas po. Ano po yung mga good investment opportunities po, lalo na ngayong panahon po ng krisis? Ang pagtaas ng rate ng interest rates po, ibig sabihin ay we are encouraging businesses, even households to invest or i-divide or i-deposit ang bangko, i-deposit sa bangko ang kanilang extra money para hindi ito gagamitin outside or hindi gagamitin pang business activity. So, ang bullet po nito ay mababawasan ang consumer spending, mababawasan ang household or business spending, hindi say, pwedeng ma-temper po no, ang presyo ng mga bilihin. Pero again, this is the demand side po, ito yung sinabi ko kanina, effective yung pagdalaw ng interest rate kung ang bulot ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin po ay demand side. Pero ngayon, ang problema po natin kasi nga supply. So, hindi namin sinasabing yung effectiveness po nito ay hindi natin ma-realize yung gusto natin kita sana by just adjusting the interest rate because it's driven side. So, mahalaga po it's supply driven side. So, mahalaga po yung mga programa at proyekto po na i-implement or mga ng ating gobyerno address itong concern po natin. Thank you so much po ma'am. So, may katanungan pa po ba tayo? So, kung wala na po ay nais ko magsalamat sa partisipasyon ng ating media partner at sa ating mga tagapagsalita sa pagtugon. Kay Ma'am Cecil, kay Sir Senen mula sa DTI Albay at kay Ma'am Evelyn mula sa BSP Legazpi. Sa suporta pong ito, nais naming ipaabot ang taus-pusong pasasalamat sa inyong patuloy na pagpangkilik at walang sawang suporta sa mga produkto at serbisyo ng Philippine Statistics Authority. Muli, maraming salamat sa paglahok at magandang hapon po sa inyong lahat.